Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Marcoleta hindi pa rin natutunawan. Ano ba naman itong si Marcoleta? Parang bata na itong si Marcoleta. Ha? Linalabas niya na sa programa nila diyan sa Kaganang Mamamayan, diyan sa Net25. Kinikwento niya pati yung mga internal na pinag-usapan, parang Huwag ko anong nangyayari dito kay Marcoleta. Ang isang issue niyang binabanggit, bakit daw hindi na ibinalik si Bryce Hernandez? Kasi kinumpronta niya daw si Senate President Tito Soto. Si Bryce Hernandez nagtistigo sa kanila sa Senado ng Senate Blue Ribbon Committee Chair pa si Marcoleta. Tapos sinight in contempt ito. Pero sumunod na araw, September 9, hiniram ng Kamara kasi kailangan din mag-testify doon. Kailangan din mag-appear doon, imbitado rin. So kaya lang pagdating sa Kamara, mayroon siyang pinangalan ng mga senador, dalawa, si Villanueva at si Estrada. Kaya nakiusap siya, nag-request siya na tulungan naman siya na wag nang ibalik sa Senado kasi pinangalanan niya na yung dalawang senador, malalagay naman siya sa alanganin. Pinagbigyan naman siya ng Kamara. Nakiusap yung Kamara kay Senate President Tito Soto na kung maaari wag nang ibalik sa Senado. Pinagbigyan naman ni Tito Soto. Ngayon, dinala sa PNP Custodial Center. Doon dinala. Nagalit ngayon sila Marcoleta. Kinunpronta ngayon si Senate President Tito Soto. Bakit ngayon hanggang sa programa niya sa Net25, dinadala niya yung issue na yun. Kinikwento niya, linalabas niya sa publiko. Sabi ni Marcoleta, tinanong namin siya, tinutukoy niya sila Tito Soto. Bakit hindi na nakabalik dito si Bryce Hernandez? Ay di ba ang usapan dapat pagkagaling dun sa Kamara, binalik na sa Senado? O bakit hindi na binalik? Nahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidiscrush ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya hindi kaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Yun yung hindi kasi ayaw kasing tanggapin nila Marcoleta yung paliwanag din ni Senate President Tito Soto na nakiusap ang Kamara na kung pwede, wag na sa Senadong ibalik, no?
pinagbigyan naman. Kumbaga ano lang naman yun bigayan lang kaysa naman sa mag-away. Pero sabi naman ni Senate President Tito Soto, yung kustodiya naman, saka yung kung sinong may control kay Bryce Hernandez, Senado pa rin naman. Ang mga bantay, may magpapadala ang Senado. At hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng bisitahin ni Numan kung walang pagsang-ayon ng Senado. So Senado pa rin ang may control, ang may jurisdiction kay Bryce Hernandez. Kaya lang ayaw talaga ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, bakit special ang treatment kay Bryce Hernandez? O bakit kay Diskaya hindi? Tapos dinala pa ni Marcoleta yung issue dun sa ano sabi ni Marcoleta. O halimbawa yung state witness. Bakit si Bryce Hernandez state witness? Bakit ang Diskaya hindi? Ini-issue nila kay Diskaya daw na dapat ibalik muna ang yaman. Bakit si Bryce Hernandez pinapabalik pa ang yaman? Ay ang hindi naman doon na ni Marcoleta, hindi pa naman dinideklarang state witness si Bryce Hernandez. Wala pa namang dokumento. Wala pang recommendation na gawin siyang state witness. Wala. Ano pa lang yun? Nagtitestify pa lang siya. Wala pang wala pang usapan sa pag-state witness. Mayroong mga ideya na pwede siya mag-state witness tulad ni Congressman Terry Ridon, pero kanyang opinion yun. Hindi sa Senado yun. Kaya ito rin si Marcoleta, sinasabi niya, bakit si Diskaya kailangan mo nang isurrender ang kanyang isauli ang kanyang yaman bago gawing state witness? Bakit si Bryce Hernandez hindi naman ganon? Ay ang wala pa namang nagsasabi na magi-state witness si Bryce Hernandez. Ang pagkakaiba ni Diskaya, mayroon ng formal document at yun yung sulat mo, Marcoleta. May sulat si Marcoleta sa SOJ na nire-recommenda niya na gawing state witness under the Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya. Kaya nagko-komentaryo sila Senate President Tito Soto, bakit naman gagawin ng state witness? Napag-usapan na ba kung paano na yung mga ninakaw na yaman? Yung mga yaman na produkto ng illegal na mga irregularidad, anomalya. Wala, hindi naman napag-usapan yun. Kaya lang, ang pagkakaiba kay Bryce Hernandez sa kay Diskaya, si Diskaya may formal ng dokumento. Ginawa niyon ni Marcoleta. Samantalang kay Bryce Hernandez, wala pa naman. Wala pa. Kaya iba-iba. Misplaced yung mga arguments ni Marcoleta dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.